Kasi ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AAP, alam niyo yun? Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. At kayo, nagpapagamit kasi kayo. Ginagamit yung konstitusyon against the people. And then it becomes rebellion, inciting sedition. Pati nga si Duterte, babanatan yung inciting to sedition. Putang ina nyo. Nako, bumanat na naman po si Kapitan Dado, mga kaibigan. No? Itong si Marcos, nagulantang po sa ibinunyag ni Kapitan Dado. Nako po, Mindanao, kakalas na. Oh, alam nyo ba yan? Ha? Sabi na, tanong ni Kapitan Dado, alam nyo ba yan? Oh, di ba? Kasi dati guys, lumabas na yung balita na yan, no? Kumalat na yan, na gusto pong humiwalay ang Mindanao. Kasi kung ganyan po ang pangyayari, palagi na lang may corruption, di ba? Saan ba yung main natin? Saan ba yung pinaka-main ng gobyerno natin? Di ba sa national? Which is sa Luzon, no? So, kung uubusin lang, no? Uubusin lang ni Tambaloslos ang kaban ng bayan, ha? Uubusin lang ni Bangag o kung sino-sino pang mga congressman na yan na nakikinabang po o nagpakasasa po sa kaban ng bayan, mas maganda. Sige, hiwalay-hiwalay na lang tayo. Hihiwalay na. Ay, sabi nga ni Kapitan Dado, kakalas na ang Mindanao. Oh, di mas maganda yung ganun. Di ba? Kaya po, ang panawagan ngayon, one time, big time, ha? One time, big time po, nag-umpisa na, di ba? So, RevGov na tayo, diretso. Oh, after ng RevGov, yun na. Siguro, parliamentary na siguro tayo, federalism. Para matapos na yung problema na yan. Kanya-kanya na tayo. Yan, Mindanao, iba na. Hiwalay ng Mindanao. May Mindanao State na, may Cebu State. Kung ano-ano pang pangalan dyan. Para matapos na po yung problema na yan. Kasi kung laganap po ang korupsyon at wala po tayong solusyon, dahil nga, kanya-kanya tayo hiwalay-hiwalay Hindi tayo nagkakasundo. Di ba? So much better. Tama nga sinabi ni Kapitan Dado. Tama itong panawagan niya, tama itong hakbang niya na one time, big time. Tapusin na natin to, sabi nga ni Kapitan Dado, no? Mag-RevGov na tayo or ano bang pwedeng pinakamagandang solusyon dyan? Para po lahat ng batas na yan, yung 87 Constitution na yan, burado na yan. Di ba? Yan ang pinakamaganda dyan. So, yan po pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. No? At of course, meron tayong breaking news, ha? Ito pong si, itong si Marcos. Napahiya po sa ombudsman, mga kaibigan, no? Dahil si VP Sara po, guys, alam naman natin na wala talaga siyang kasalanan, di ba? Pero, ang pinaka-proseso kasi dyan, pag ikaw kasi ay isang government official, mga kaibigan, at ikaw po ay meron kang irregularities, no? Or gusto kong kasuhan, dapat naman talaga ang mag-imbestiga niyan, ombudsman. Kasi po ang ombudsman, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, separate body kasi yan Walang may hawak dyan Hindi katulad ng NBI, di ba? Hindi katulad ng DOJ, hindi katulad ng Bureau of Immigration, Bureau of Correction. Hawak sila ng executive. So, like for example, kung hahawakan ng NBI yan, pwede po ma-impluwensyahan, guys. Anytime, pwede po ma-impluwensyahan yan, no? Hindi na yan sikreto Public knowledge na po yan Ganun naman talaga ang nangyayari, no? Pasintabi na po sa mga taga-NBI, no? Hindi naman lahat yan, no? Katulad po sinabi ni Director ng NBI ni si Santiago, 'di ba? Yung sa kanina pong nag-press con siya kasi hindi natuloy yung paghaharap, no, kay VP Sara kanina. So ano pong sinabi ni Director Santiago? Kung i-turn over ang kaso ni VP Sara sa ombudsman, papayag po ang National Bureau of Investigation. Papayag po sila, mga kaibigan. So, maganda yung ganon. Kasi dapat naman talaga ombudsman ang hahawak niyan. Okay? So, yun po ba nga pag-uusapan natin, mga kaibigan? Pero bago lahat, kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo, mga kaibigan.
Huwag niyong kalimutan mag-comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, ito po mga kaibigan, no, umpisahan po kagad natin dito sa pahayag po nitong si Ombudsman, no? Dahil po mga kaibigan, binuljak niya itong isang sekretary dahil kung anong mga pinagsasabi, no? Kasi hindi ko maintindihan bakit kasi ayaw nila sundin ang batas. Meron naman tayong batas. Di ba klaro naman na pag mga opisyal po ng gobyerno, dapat po turnover kaagad yan automatic doon sa ombudsman. Bakit kailangan niya baka pa nang pinagpapasapasahan pa nila si VP Sara? Di ba? Oh, yun ang nakakaasar doon. Kaya nga guys, ang panawagan ngayon sa big time, sa one time big time, RevGov, kailangan talaga mabago na ang lahat. Kasi katulad yan, no? May mga batas naman tayo dyan, existing na mga laws, pero hindi naman nila ginagamit. Di ba? Kumbaga guys, may klaro naman tayong batas, pero anong ginagawa nila? Hindi sila sumusunod. Kasi inaabuso nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Ika nga ni Kapitan Dado, inaabuso nyo dyan sa Congress. Nilapastangan nyo ang Congress. O, sino matutuwa niyan? Kaya kailangan, i-shutdown na lang siguro yung Congress para matapos ng lahat yan. So, ito po mga kaibigan, no? Basahin lang po natin guys. Itong laman ng balita ngayon. Breaking news. Ayan po ang breaking news natin. Ombudsman can take care investigations on VP Sara, says Martires. O, si Martires kasi yung ano dyan eh. O, ito po, basahin po natin ang laman ng balita. Para po, wait lang guys, ayusin lang po natin to para mabasa po ng lahat, no? Ombudsman can take care over investigations on VP Sara Martires says, ayan po. O, ito po ha, basahin po natin mga kaibigan. Galing po ito sa GMA News Online. Wait lang guys, ayusin po natin para po mabasa ng lahat. Okay, ito po ang nakalagay sa balita. Ayan o. Klaro ba guys? Wait lang, ayusin natin. Ayan o. So, ito po. Ayan o. Ombudsman can take care investigations on VP Sara, says Martires. Ayan po, no? So, basahin po natin yung balita niya ngayon. Ito po ang nakalagay sa balita. Ayan. I-highlights natin para mabasa nyo. Ombudsman Samuel Martires said his office could take over the investigation with the National Bureau of Investigation and a committee of House of Representatives on Vice President Sara Duterte if it determined it already had jurisdiction. O, yan ha. O, ibig sabihin mga kaibigan, kayang-kaya po nila or pwede po sila ang mag-take over guys sa kaso po ni Vice President Sara Duterte. Kasi syempre guys, ang may pinaka-jurisdiction talaga dyan is the ombudsman, no? Pwede naman ang NBI syempre, pwede naman. Kaso lang, public official kasi siya eh. Tapos, Vice President pa, ang taas ng rango. Diba? So, for me, yan talaga ang pinakamaganda. Sundin na lang yung due process or sundin na lang yung tamang proseso. Huwag na lang po tayo magpabida-bida, no? Para wala na pong gulo. Ito po, basahin natin. Si Martires thus said after Justice Undersecretary Jesse Andres remarked that the Ombudsman had the authority to discipline and investigate government officials in the context of Duterte's alleged threats against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin guys, ang Ombudsman daw ay talagang meron silang authority. Authority to discipline and investigate government officials. O, patungkol po ito sa nangyari po, no?
Kung pagpapasihan po natin yung nangyari kay BP Sara doon sa yung sa threat kuno ni Bangag, natakot sa threat din, no? Natakot kay BP Sara. So meron po silang jurisdiction at under po yan ng batas. Okay? So tuloy natin ang pagbabasa. Ayan, no? Martires, however, said that he has yet to find anything that the ombudsman could investigate. Oh. So dito, tuloy natin. Sabi dito, if in the opinion of Yusek Andres, we have that power, I would advise Yusek Andres to shut up. Naku, pinapa-shut up niya guys, si Yusek Andres. Sabi po ni Ombudsman Martires, shut up ka daw. Ha? Pabida-bida ka kasi. Ito kasi si Yusek Andres, pabida-bida, no? Akala mo. Pinapa-shut up ka tuloy. Even if the NBI is now investigating the acts of the Vice President, if we feel that ito ha, makinig kayo dito mabuti guys. Ang sabi po ni Ombudsman Martires, even if the NBI is now investigating the acts of the Vice President, ibig sabihin, kahit kunwari, nag-uumpisa na yung investigation ng NBI. If we feel that it is now within the jurisdiction of the Ombudsman, okay, ibig sabihin, kung tingin nila guys na talagang nasa jurisdiction na po si Vice President Sara Duterte, talagang we can tell the NBI stop it. Kumbaga, kung tingin nila guys na wala na po sa jurisdiction ng NBI doon sa mga pag-i-investigate nila kay BP Sara at tingin ng Ombudsman na sila na po talaga ang dapat may hawak ng kaso kasi sila yung may jurisdiction, sasabihin niya kagad sa NBI, stop it! Kami na po ang magtutuloy sa investigasyon. Ganun yan eh. Kasi, syempre guys, ang NBI din naman, ay mayroon din naman silang capacity, no? Mayroon din silang capacity para mag-conduct ng investigation. Pero pagdating kasi sa mga officials guys, no? Lalo na, BP yan eh. Kailangan na po talaga nilang i-turn over yan sa Ombudsman para mawala po yung mga, yung parang mga duda. Kasi syempre magdududa ang mga tao dyan. Kasi sabi ko kasi ang NBI po is under the executive yan. Pero ang Ombudsman, wala pong may niyan, no? Wala pong may hawak. Kumbaga, ang Ombudsman mga kaibigan is a non-partisan, no? Ewan ko lang kung tama ako pero ang Ombudsman po, separate body po yan mga kaibigan. Wala pong may hawak sa kanya. So tama lang, no? Tama lang po na ang talagang hahawak ng kaso ni BP Sara ay ang Ombudsman. Total, hindi pa naman kumbaga guys, wala pa naman talagang yan eh. Wala pa naman talagang hindi pa naman talaga nag-umpisa ang kaso niyan. 'Di ba? Kasi kailangan pa nilang imbestigahan 'yan eh. So, mas maganda, Ombudsman na lang diretso para matapos na yung usapin. Okay? So, yan po ang ating updates po kay BP Sara. Saka sa Ombudsman. Puntahan na po natin itong balita natin sa itong kay Kapitan Dado po. One time, big time. Rev Gov na. Naku mga kaibigan, nag-uumpisa na po ang one time, big time. Pero bago po natin pag-usapan yan mga kaibigan, panoorin muna natin itong intro natin kanina kay Kapitan Dado. Okay? Ito po, ulitin po natin guys para lahat po tayo ay makapanood. Ayan po, no? Ayusin lang natin. Ayan po, si Kapitan Dado, mga kaibigan. Play po natin. Kasi ang Mindanao, kakalas na sa bansa natin. AFP, alam niyo yun? Kakalas na eh. Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan. Naku, nagmura na. Kami na lang. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. At kayo, nagpapagamit kasi kayo. Ginagamit yung konstitusyon against the people. And then it becomes rebellion, inciting sedition. Pati nga si Duterte, babanatan nyo, inciting to sedition. Putang ina nyo. Grabe, no? Yan po. Ano po yan? Real talk po yung sinasabi ni Kapitan Dado, guys, no? Talagang totoong nangyayari yan, mga kaibigan.
Kaya po plano nilang no? Kumbaga napag-usapan na yan dati na kakalas po ang Mindanao. Kasi kung ganyan na po ang pinapakita nila, talamak ang korupsyon, walang pagbabago. Kasi tinan mo kahit sino pong umupo presidente guys, kahit si Duterte nga, talagang may nakakapasok pa na korupsyon Ibig sabihin, meron talagang hindi talaga maiwasan yung korupsyon dahil siguro sa batas natin kasi andyan pa may natitira pa Kumbaga mga kaibigan, karamihan din kasi sa mga politiko natin ngayon, talagang mga batikan na, yung mga trapo na. So paulit-ulit na lang sila diyan. Pabalik-balik na lang sila sa pwesto. O kaya parang iniikot-ikot na lang nila yung sarili nila, no? Senador, congressman, pagkatapos ng congressman, mayor naman sila, pagkatapos ng mayor, vice mayor, governor, vice governor. Ang pinakaano dyan, konsihal, no? Parang ganon So parang umikot-ikot na lang sila guys. Kaya ang corruption po mga kaibigan, hindi talaga siya mawawala. Di ba? Patuloy po ang corruption dahil siguro, andyan pa yung batas, existing pa rin yung batas na pwede nating sabihin guys, nagtatago sila dun sa 87 Constitution na yan. Like for example, ang Resolution number 10. Di ba? Yung certification, no? Liquidation by certification lang. Wala po siyang receipt. So kahit saan natin tinang anggulo mga kaibigan, wala talaga. Meron talagang corruption. Di ba? Ito po mga kaibigan, panoorin po natin itong video po ni Kapitan Dado. Meron po tayong konting clippings lang para po at least mabigyan din kayo ng magandang insights. Ito po, i-play lang natin guys. Kasi ang Mindanao kakalas na sa bansa natin. AFP, alam niyo yun? PNP, alam niyo yun? Kakalas na Gusto nila, kung ayaw niyang putang inang Luzon na yan, kami na lang. Ay puta ragis, delikado to Delikado to. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi sobrang abuso. Sobrang abuso. Ayaw pumayag ng Mindanao na ubusin yung kaban ng bayan. Ganun kasimple. At kayo, nagpapagamit kasi kayo. Ginagamit yung konstitusyon against the people. And then it becomes rebellion, inciting sedition. Pati si Duterte, babanatan nyo inciting to sedition. Putang ina nyo. Putang ina nyo lahat. Gusto nyo makakita talaga ng inciting to sedition? Gusto nyo talaga makakita ng inciting to ng rebellion? Gusto nyo talaga makakita? Go ahead, magpagamit pa kayo. Gamitin nyo pa yung batas. Gamitin nyo. Because the people of the Republic will rise up. And you will be surprised. And you will be overtaken by circumstances. And it will be written in this history that it will be the darkest part of our history and the redeeming part of our history, that the people got fed up and rose up against a tyrant. Putang ina nyo. Ayan po mga kaibigan, si Kapitan Dado po guys, talagang makikita mo talaga na galit po si Kapitan Dado, no? Kasi po isa kasi siya sa mga retired guys mga retired men in uniform po, no? Meron kasi silang, syempre, meron silang mga experience guys na, kumbaga, yung mga naabutan kasi nila mga administrasyon, siguro dahil lahat naman siguro ng ilang presidente kayang naabutan niya, Kapitan Dado. Sila Pinoy, naabutan niya si Pinoy. Sila si... Kumbaga mga kaibigan, ito pong pasabog po ni Kapitan Dado na patungkol po ito sa pagkalas ng Mindanao. Kumakalat na kasi yan guys kumakalat na yan. Hindi na kasi maiwasan. Hindi talaga kumbaga yung balita na yan, nag-trend,
kumbaga yung balita na yan mga kaibigan na gustong kumalas ang Mindanao, talagang legit yan, no? Kasi mismo po si Pangulong Duterte mga kaibigan, siya po ang nagsabi niyan during the Maisog Rally sa Davao. Kasi kaya po nila naisip yan guys, talamak kasi ang korupsyon at ayaw po nilang tumigil, no? So kahit nga siguro yung ibang lalawigan, no, parang gusto na rin siguro nilang kumalas, like for example Cebu City po, di ba? Yung mga lugar na yan, yung mga binabanggit nating cities, isa yan sa mga malalakas kumita, no? Meron talaga silang sariling revenue, lalo na Mindanao, di ba? Kasi isa yan sa mga pinakamayaman natin, ang Mindanao, Kompleto sila sa resources, Like for example, sa Davao din. Tignan mo Davao, maunlad. Ang ganda ng lugar nila. Cebu, ganun din. So, siguro mga kaibigan, kaya siguro naisip nila na kumalas na lang sila at magkaroon na lang silang sarili nilang sarili nilang gobyerno dahil nga ayaw tumigil itong mga congressman sa pagnanakaw, no? Kumbaga, ito kasing si Tambaloslos, patuloy lang siya sa pag-aano niya, Patuloy lang siya sa mga corruption niya, 'Di ba? Lalo na si Bangag, yan, sila si Ahas. Puro lang corruption kasi ang ginagawa nila. Kaya po mga kaibigan, ang panawagan po ngayon ni Kapitan Dado, RevGov, o kaya kumbaga parang total reform. Baguhin lahat. Sabi pa nga niya, wag niyo antayin mag-civil war tayo, di ba? Kasi pag nag-civil war yan, mas matindi yan, Mas matindi po ang mangyayari diyan. Di ba? Yun nga pinipigil namin. Ang daming retired na galit. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo naintindihan. Pinipigil namin. Di ba? Ang daming retired na galit. Ibig sabihin, retired yung sila, no? Mga retired men in uniform. Yan, katulad yan, Kapitan Dado. Sila si General, si Colonel, ewan ko kung Lieutenant Colonel ba o Brigadier General na si Metran, no? General Metran yata yun, no? At yung mga iba pa mga retired na mga men in uniform. Kasi meron silang grupo guys, yung FGF. Ang ibig sabihin ng FGF, yun yung Filipino Guerrilla Force or Forces, no? Yan yung grupo nila, So, marami kasi sila guys, no? Ang sinasabi po ni Kapitan Dado, kumbaga milyon sila, no? Umabot sila ng milyon. Ganon sila karami. At sila yung nagpoprotekta sa bayan natin. Lalo na yung mga naapi. Yan, katulad ni BP Sara. Aping-api siya ngayon, di ba? Kaya po lumabas itong mga FGF, no? Tumayo po sila, tumindig po sila para po sa ikabubuti nating bayan. Kaya ang panawagan talaga dyan, one time, big time, RevGov, no? Kumbaga, gusto na nilang tapusin, pababain na kung sinong pababain. Ang gusto pa nga nilang, ang target pa nga nila dyan, Congress, Siyempre, gusto nilang isara ang Congress. Kasi pag sinarado ang Congress, mga kaibigan, malaki po ang matitipid ng gobyerno. Kasi dapat naman talaga ang Congress, walang pera yan, Kasi dyan po nagsisimula ang corruption. Wala, Binibigyan pa ng budget. Lalo na si Tambaloslos, magkano ang budget niya ngayon? Budget niya sa 2025. Tapos kapiranggot lang na 125 million kay BP Sara sa Confi Funds. Kung ano-ano ng mga pinagsasabi nila, di ba? Kung ano-ano ng mga iniimbento nilang mga kwento or mga iniimbento nila ng mga paratang, no? Kumbaga parang klaro-klaro talaga na ang target lang talaga nila ma-eliminate or masira, no, ang mga Duterte, especially po si BP Sara kasi siya po ngayon ang leading, si BP Sara, mga kaibigan, siya ngayon ang pinaka nakakatakot na kalaban sa darating na 2028 presidential election. Totoo yan, guys.
Di ba? Kahit sabihin natin yung mga survey na yun, nakikita natin, di ba? Pantay sila ni Raffy Tulfo. Di ako maniwala doon. Pinantay na lang nila yon para kunwari, no? Pero ang totoo talaga niyan, guys, si VP Sara, number 1. Pangalawa lang yan si Raffy Tulfo. Number 1 po si VP Sara, mga kaibigan. Imagine niyo, ha? Mindanao, ha? Visayas, Mindanao, ang hawak niya. Although, meron din naman siyang hawak sa Luzon, pero ang pinaka-solid talagang hawak ni VP Sara, Visayas, Mindanao. Imagine niyo lang yan, lahat niya buboto sa kanya. Wala. Panalo na. Kahit hindi na siya iboto ng Luzon, eh. Di ba? Oo. Ilan lang naman, I mean, kasi ang, sino ba, malamang, kung tatakbo po si Tulfo, malamang Luzon lang po ang hawak ni Tulfo. Ewan ko lang, ha. Meron din siguro konti sa Visayas, pero si VP Sara po, solid talaga yan, guys. Kaya nga number 1 palagi yan, eh. Alam mo yung survey na yan, dati pa yan, eh. Bago pa siya, nung nanalo na po siyang vice president, may survey na ganyan, eh. Pero ganun pa rin ang result, hindi siya bumababa. Palagi siyang number 1, o kaya puwapantay si Raffy sa kanya, pero palagi siyang number 1. O nga, katulad ngayon, number 1 na naman siya. Ibig sabihin, guys, hindi pa rin siya talagang aspiring po siya, no? Or siya talaga ang pinaka number 1 na, kumbaga, kinakatakutan, no? Ng mga kalaban, lalo na si Marcos, yan, takot na takot, yan, si Romualdez. Takot na takot sila kay VP Sara. Kasi nga, palagi siya naging number 1, guys. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto ng mga tao na maibalik ang brand of yung style ng governance ng mga Duterte. Gusto nilang ibalik sa pamamagitan po kay Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi wala na pong tiwala ang mga tao sa ibang mga politiko, o mga ibang pang mga tumatakbong presidential, eh. Ganun din, eh. Pag binoto mo, ganun din mangyayari dyan. Mga ngako lang. After ng pangako, ayun, wala na naman. Diba? Katulad ni Bangag. Yung campaign period, no? Ang galing no? Ang galing mangako, ang galing, akala mo, hindi makapasag pinggan, eh. Pero, nung nanalo, ayun, sabog pala. So, sabog din tayong lahat. Diba? Yan alam mo, yan ang reality. Yan ang masakit na reality, no? Masaklap na realidad na, di ba, itong ginagawa ngayon ni Bangag, no? Itong si Junior. Na para bang wala na siyang pakialam, guys, no? Wala siyang pakialam sa atin. Yun yung masakit doon, eh. Kasi nga, pinagbigyan siya, eh. Di ba? Niluklok siya ng mga tao, eh. Para maging pangulo. Tapos nung naging pangulo na siya, wala na siyang pakialam. Hindi nga siya nagsasalita. Hindi siya sumasagot sa mga tanong, or hindi siya kumakasa sa mga challenge. Kasi ilang beses na po in-expose yung pagiging bangag niya. Oh. Hindi lang naman, alam mo, hindi lang naman si Pangulong Duterte ang nagsabi ng bangag siya. Hindi lang naman. Marami. Di ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na parang sinisingled out lang siya ng mga Duterte. Hindi po. Marami din naman nagsabi niyan. Di ba? Former Senator Nicky Cosseteng, sinabi talaga niya yan. Oh. Di ba? Sinabi niya mismo yan sa isang press con. At marami pang nagsasabi niyan, no? Marami pang mga revelation na dapat talagang i-address niya properly. Pero anong ginagawa niya? Hinahayaan lang niya, guys. Wala siyang pakialam. Kaya lumala po ang problema. Ngayon, kung mapapatalsik po siya sa pwesto, kasi sisipain na siya ng mga tao, eh. Hindi na po kasalanan ng mga tao yan. Siya po dapat ang sisisihin dyan. Lahat ng mga nangyayari ngayon, hindi po dapat kay VP Sara Duterte ang sisi. Dapat po ang sisisihin dyan itong si Bangag. Dahil from day 1 po,
From day one, yung umpisa talaga ng away, wala po siyang ginawa. Hinayaan lang niya lahat. Bahala kayo dyan, magkarambol-rambol kayo dyan. Wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa Pilipinas. Kasi kung may pakialam siya, may concern siya sa Pilipinas, umpisa pa lang ng away, gumitna na kagad siya at pina-stop na niya. Teka lang. Ano ba yung away na yan, ha? Itigil niyo yan. Pwede naman yung sabihin niyo. Presidente ka nga eh. Ito nga impeachment, di ba? Pinigilan mo nga. Nagdahilan ka pa. Di ba? Kunwari pang, anong tawag doon? Kunwari pang nag-leak daw yung, yung text messages na yun. Di ba? Nagkunwari pang nag-leak. Meron bang, sabi pa niya, secret communication na yun. Meron bang secret communication na alam ng lahat? Tapos nung nalaman mo nag-leak, wala ka man lang reaction. Blanco na blanco yung mukha mo. So, paano mo masasabi na it is a secret communication? Ibig sabihin, hindi yun sikreto. Talagang it was intended na ilabas niya yung, na yun, text message na yun, para magmukhang legit. Kasi nga, kung galing nga naman talaga sa'yo, ikaw magsasalita, parang wala namang niniwala eh. So, ang ginawa mo, kunwari, sikreto daw, secret communication nga eh. Tapos, pinadaan mo kay Katunying para hindi masyadong, halata yung plano ninyo. Kasi nga, napasubo ka na. Ayaw mo nang mapahiya. Gusto mo na maghugas kamay. Ganun lang kasimple yan. So, sana po mga kaibigan, talagang mabago po natin ang sistema natin sa pamamagitan po ng one time, big time, na RevGov. Sana po, ako talagang, yan talagang pinagdadasal natin mga kaibigan. Araw-araw po, na sana mabigyan tayo ng magandang solusyon sa lahat po ng mga problema natin. So hanggang dito na lang po tayo guys. Sa lahat po na subscribe sa amin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po na subscribe, please subscribe, comment, like at pakita notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan, tapos na po tayo guys. Peace, bye-bye!